So kanina po nakita naman natin na etong si Kulaong po ay ginawan tsubibo ni ginawa pong tsubibo nitong si Food Genius at ni MG. Kasi nga po etong si Kulaong kakaining itik lang naman talaga to. Wala po itong kalakas-lakas, Ate Joseph Grooms, alam na alam naman niya yan. Ni Ate Mayet, wala pong kalakas-lakas to. Ito po'y kumakapit lang sa mga taong nasa gobyerno, kaya po ganyan kalakas ang kanyang loob. Pero, sa nakikita natin, ito ba'y susuportahan pa ba to? Poprotektahan pa ba to ng kanyang mga kaibigan na nasa gobyerno kung puro katarantaduhan na po ang ginagawa? Lalo pa at pinaghahanap na po ng cybercrime etong si Kulaong, pinaghahanap na po yung mga magrereklamo laban kay Kulaong. Cybercrime Information and Coordinating Center, CICC. Cybercrime, yan. Tingnan natin, baka mamaya mali tayo na ibig sabihin ng cybercrime. Yung pong CICC, pinaghahanap na po itong si Kulaong. Kasi nga po, saan ka ba naman nakakita ng, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. At pinaabot ko nga po dito kay Boss MG na siya po ay handang tulungan ng ahensya ng gobyerno na ito dahil po sa ginawa niyang panggagago at pangbubuli sa anak ni Boss MG. At hindi lang yan, sa anak ni Mighty Manong. Kaya po talagang etong si Kulaong, bukod sa mga kasong matatanggap niya kay makagago na etong Data Privacy Act, ito pong cyber libel, defamation, matatanggap niya mula sa asawa at sa nanay ni Boss MG. Na kaso, meron din pong kaso yan, BAUSI, Violence Against Women and Children. Tapos ito pong kanyang grave threat kay Boss MG. So madadagdagan pa po yan ng anti-bullying law. Dito po sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, meron po palang nagbabantay diyan na mga tauhan ng gobyerno laban po sa bullying. At ito po palang katulad ni Norman Gusgusin, nakita po ng mga taga-gobyerno itong kanyang ginagawang katarantaduhan. Kaya po, ito pong si Norman Gusgusin, mahuhuyo po talaga, mahuhuyo. Talagang grabe ang magiging pagbagsak nitong si Kulaong kasi nga po patong na kaso po talaga ang kanyang matatanggap. Wala na po itong kumbaga yung tayo manghuhula pa kung mabubulok sa kulungan. Etong si Kulaong, hindi po na tayo manghuhula dahil nakikita na po natin na sa ginagawa po ng mga tao na nakikita po ang pagiging paglabag sa batas nitong si Kulaong, talaga pong ito'y hoyong-hoyo po talaga ang bagsak nito. Wala na po itong sorry Gusgusin gusto ko lang paalam sa'yo na ako nga pala si Food Genius, pasensya ka na. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ipapakita po natin kung gaano kaututo at kung gaano kabilis magpapaniwala
ang isang Norman Gusgusin. Yeah! Ayun. So, sobrang utu-utu po talaga nitong si Norman Gusgusin. Kaya, tumalo na tayo dito sa video ni medyo malakas. Okay po yan, binawasan ko na. Dito po sa video ni Makagago na ini-interview niya etong si Paul na sinasabi nga pong si si Food Genius. Utu-utu po talaga si Kulaong at expose po ang katangahan nitong si Kulaong dito. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At ito mga kahombre ko, kasama po natin dito ang tao na di umano, siya daw po ay si Food Genius mga kahombre ko. At dahil po dito mga kahombre ko sa sitwasyon na ito, ay napakatinding na paniwala. Nakilala niya ang taong nasa likod sa page ng Food Genius Vlog. Eto po siya mga kahombre ko. Siya po ay si Paulo. Okay. Magandang gabi, Boss Paulo, no? Good evening, bossing. Shoutout sa mga kahombre natin dyan, no? Yan. Magandang gabi. Kasi alam ko, by this time, no, na pinapalabas natin to dito, nailabas na ni Food Genius yung mga ano mo. Ikaw yung nagbigay ng ebidensya kay Food Genius. So, pinaglalabas na niya yung mga video na sinend mo tsaka yung mga audio recording. Winirtap mo. So, anyway, hindi ka naman nakikita dahil blur yung mukha mo ngayon, no? Pero tatalakayin natin to mga kahombre ko kasi gusto nating malaman ang storya sa likod nito. So, paano mo siya kinontak in the first place at ano yung nangyari? Pwede mo ba ikwento sa amin? Kasi sobrang na-curious kami doon sa mga audio calls nyo at saka ang pinakamasaklap noon, siya ay literal na naniniwala. And in fact, ilang araw niya itong ipinuputak na finally, kakasuhan na namin ng patong-patong na kaso si Food Genius. Oo. Ano masasabi mo? Kwento mo nga sa amin. Buti na nga lang mga kahombre ko, nahanap natin to. Sige, go. Bossing, ayun. Bali, kasi matik yan, bossing, di ba? Si Gusgusin, sobrang open book na yan eh. Oo, correct. Public available lahat ng details niya actually. Yun, tapos, very good. Phone numbers, lahat nandyan. Sabi ko, putik na yan. Sobrang invested ko na sa battle na to. Sabi ko, gusto ko ma-involve. Sabi ko, medyo naboboring ako. Paulit-ulit to si Gusgusin. Wala nang ibang binabato. Kundi ganito, ganyan. Puro kaso. Wala nang nangyari. Sabi ko, teka lang, gusto ko ma-involve. Sabi ko, kailangan ko ng twist. Sabi ko. Naalala ko, yung nilabas ni Food Genius na, at I think last year pa yun eh. Kasi it was pandemic pa ata yun. Talagang followers na ako niya ni Food Genius. Sobrang followers na ako. Sa mga nga hindi nakakalam, si Food Genius, it actually, siya yung pinaka-pioneer na hater ni Norman Gusgusin. Di ba? Matagal na, di ba? Kaya maniwala ka, bossing. Siya rin yung dahilan bakit hanggang ngayon, pakunti ng pakunti yung mga nauuto or nabubudol ni. Totoo yun. Si Food Genius ang pinakauna na nakita kong anti-kulaong. Actually, nung panahon ng pandemya, pag sinearch mo Francis Leo Marcos o Norman Mangusin, nung ako po ay nagbablog pa at pinagtatanggol ko pa sa SOCMED etong si Kulaong, nakikita ko na ang mga upload ni Food Genius. Nakita ko na. At ang kanyang mga upload, wala pang pandemya. Meron siyang page noon. Wala pa pong pandemya, may upload na anti-Kulaong etong si Food Genius. Gusgusin. So, sobrang props kay Food Genius. I mean, siguro sa inyo medyo nakakatawa lang sa mga viewers natin kasi puro nilalabas ni Food Genius mga ganun. Pero actually, puro facts yun. Puro facts. Correct. Talagang puro katotohanan talaga yun. Lalo na yung mga nag-message sa kanya ng mga OFW, tapos yung mga nasa hotel na talagang nire-reveal si Gusgusin. Legit talaga yun kasi sobrang props dyan kay Food Genius. Sobrang daming credible sources niyan. Tapos, eto na. Nung naalala ko, may number nga pala na kumakalat public kay Gusgusin. Sabi ko,
puti kakontakin ko kaya to, try ko. Tapos meron akong isang SIM card na hindi ko na ginagamit. Sabi ko, try ko kaya. Try lang. So, install ako ng Viber, gawa ko ng account. Siyempre, actually, ang bilis lang, mabilis lang gumawa ng Viber. Tapos, nag-message ako sa kanya. Ang message ko sa kanya, kasi bago pa naman kasi to, talagang galit na siya kay ano. Galit na siya kay Food Genius. Correct. I mean, since day one, nung lumabas yan si Food Genius, sobrang kaaway niya. Actually, yun din yung rason kung bakit nangitim si Gusgusin. Food Genius, hindi ko i-reveal ang pangalan mo para naman may surprise, okay? But, okay na. Your days are numbered. O, message ko kay Food Genius, ikaw buha ka ng ina mo, hindi ka na kayang iligtas ng kahit na sino sa akin. Babasagin ko yung mukha mo. Gustong. Laging ganyan yan. Your days are numbered. Mahuhuyo ka na. Babasagin ko mukha mo. Matagal na pong ganyan si Kulao. Gustong lumapit sa akin para maipakita sa buong mundo na malapit siya sa akin. O, kinang ina mo, hindi kita tatanggapin, ungas ka. Bobo ka. Hindi ako tumatanggap sa scammer na katulad mo. Ikaw ang tunay na scammer, tarantado. Hintayin mo ako pagkatapos ng trabaho ko. Dati hindi ganyan kulay niyan, pero sa sobrang bad trip niya kay Food Genius, wala na. Tingnan mo, wala na, halos hindi na makita ngayon kapag naka-live tapos madilim. Naku, Diyos ko, iangat mo yung brightness mo, maniwala ka. Sabi sa'yo, boss. Tapos eto na, nag-chat ako sa kanya using Viber. Malalaman mo sa Viber kung talagang registered yung number na yun dun sa name eh. Pag lagay mo pa lang ng number, nakalagay na FLM or Francis Leo, meron na yun. Nakalagay na yun. Okay. Sabi ko, puta, legit nga, di pa ako makapaniwala. So yung ano ko, next plan ko, sabi ko, iniisip ko, tawag dito, 2-step to. I mean, 2 choice, option. Pag nag-reply to, gagaguhin ko. Pag hindi nag-reply, magko-comment na lang ako na magko-comment sa YouTube niya. Sabi ko, gano'n na lang. Pero sobrang unexpected, nag-chat ako sa kanya around 7:35 in the morning. Sabi ko sa kanya, "Sir, good evening. About po sa Food Genius account, may lead po ako dyan." Sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya talaga, kilala namin ang nagmamanage yan. Pero syempre, hindi ko alam yung magiging reaction niya. Siguro nakatunog na mababaligtad. Akala niya siguro nasa winning siya eh. Sabi niya, nag-reply, "Proof? Anong proof?" Bago pa man din to, di ba? Nagbibigay siya ng reward. I mean, nag-aalok siya ng reward sa mga magtuturo. Kung nasan si Food Genius or kung ano yung identity nito. 250k MG. Putik na yan. Do you believe that? Naniniwala Hindi ka ako ba? naniniwala dyan. Kulay pa lang eh. Diyos ko naman. Hindi ako naniniwala dyan, bossing. Sabi ko, hindi mo pwede mangyari yan. Tatantaduhin na lang kita. Di ba? Okay. Bawal siyang kasuhan pero pwede siya pagtripan. Ayun. Oo. Okay. Ayan yung sinasabi ko sa kanya. Tapos, eto na yung mga time na lumipat siya ng bagong bahay niya. Tapos may mga nagsisend. May mga nagsisend ng picture ng bahay niya. Puta, baliw na siguro siya. Di niya alam gagawin eh. Tapos nag-chat ako na gano'n. Sinabi kong may lead ako dyan. Ayan na, sinabi ko sa kanya. Tapos nag-asa ko sa kanya ng assurance. Sabi ko, anong assurance na makuha ko yung reward? Kasi syempre, alam mo yun, mag-reveal ako kung sino yung, yung identity ng Food Genius eh. So parang sabi ko, puta, parang napaka-uto-uto naman nitong trilyonaryo ko noon na to, sabi ko. Oo. Tapos yung sinabi ko sa kanya, yung nag-picture sa'yo dyan na nakataligod ka, meron yun, in-upload ni Food Genius. Yung merong crosser, parang pare. Sabi ko, kilala ko yan. Santos din yung mga yan. Yung Santos, actually, narinig ko yun. Narinig mo doon sa live. Sa live. Kasi di ba parang inaano niya eh, parang nagsusumbong siya doon sa kamukha rin niya. Sabi niya na, eto, ano to, so hanapin mo to. Sabi nung nagsalita yung guard, parang yung mga Santos yan. Correct. Siyempre, sabi ko, talagang nakikinig ako. Sabi ko, sige nga, sabihin ko sa chat, sabihin ko sa text, Santos na rin yung mga yan. Parang kailangan ko na i-apply yung art of convincing eh. So parang siyempre isipin na lang niya na, bakit kaya to lalabas? Bakit kaya to magre-reveal? Bakit niya isusumbong si Food Genius? Doon may sinabi ko na, pasensya na ka na, bossing, kasi gipit lang talaga ako. Gipit lang talaga ako, kailangan ko lang ng pera. Kaya ibubulgar ko na yung mga kaaway mo. Ayun yung sabi ko sa kanya. Okay. I mean, sabi ko sa kanya, magugulat ka kapag nalaman mo sino yung mga nasa likod ng Food Genius na yan. Oy! I'm talking about groups, ha? I'm talking about groups. So, hindi lang isa si Food Genius. Sa akin, ha? Ano ko lang to? Kumbaga, baliw-baliw ko lang Invento to. mo lang yan, Invento ko lang eh. Kasi, alam mo yun, parang gusto ko talaga mag-involve. Sabi ko, parang isa tong malaking prank, mga kahombre. Yes, isang malaking prank.
Actually, kanina nga nag-reply pa siya. Nag-chat pa ako. Nag-reply pa siya. Ganun siya kaututo. Biray mo, kailan pa kami nag-text ha. Hanggang ngayon nag-reply pa. Okay. Sabi ko sa kanya, maniwala ka, magugulat ka kung sino nasa likod ng Food Genius na yan. Ayun na yung mga sunod-sunod niya na upload about kay video Food Genius. live. May content siya dun. Food Genius, nalaman na, et al. Marami. Sobrang dami. Hanggang ngayon, nag-upload siya. Hanggang ngayon. Yung po genius grupo yan. Tangina, tibag na tibag ah. Holy balbo na. Di ba? Grupo yan. Si Bakagago, si Bakabaho, si Igbe, isama mo na. Yung grupo ni Igbe, isama mo na. Pati mga dating basher ko, isama mo na si Romy Diaz. Romy Diaz naman darambong. May paawa effect pa puta. Actually, lahat ng mga sinasabi niya na ganito, nahuli na. Nasampahan na ng kaso mga pangalan, mga grupo, andyan na lahat. Basta parang ako, syempre, puta, natutuwa na ako eh. Para sabi ko, puta, kasama na ako. Eto napaka-imposible na si Kuya The Kings maging si Food Genius. Si Makagago na makasama diyan sa Food Genius Group. Imposible. Alam niyo po kung bakit? Wala pang tawag dito, wala pang Kulaong, wala pang Norman Mangusi noon, wala pang Francis Leo Marcos na lumalabas sa SOCMED. Meron na pong Food Genius na nagpo-post ng anti-Kulaong. Kaya imposible 'yon. Hindi pa nga namin kilala si Kulaong noon si Norman Mangusin. Hindi pa sikat si Francis Leo Marcos noon. Nandiyan na po yung Food Genius, kaya malabo na maging Food Genius. Etong si MG at eto pong si Kuya The Kings. Kasama na ako yung MG, tsaka yung gusgusin. Kasama na ako sobra. Ang sarap. Nanonood na kami na asawa ko. Siyempre, parang nag-enjoy kami. Ito, sinabi ko to, Lord, tinix ko to. Nagpakita pa siya ng picture. Picture niya na. Ito, sabi to, mahuli ka na, Food Genius. Nasa abroad ka pa. Okay. Ayun naman, yung ano naman na yun, yung tawag dito, kung saan ko nakuha abroad na yun, kasi may isang page si Food Genius na nagla-live, tapos, nag-i-snow, mayroon, parang nasa river. So sabi ko, nakikita kaya ni Gusgusin to. Kasi nalaman ko, hindi pala niya nakikita yung mga account. Kasi binlock daw siya. Binlock daw siya, susumbong pa nga siya sa akin. Pero ang yabang ng tunog niya, mayabang bossing. Kaya kahit paano yung, alam mo yun, parang ang overwhelm ko na putang ina, napaniwala ko yung trilyonaryo. Trilyonaryo to grabe, nagsusugal ng milyon-milyon, napaniwala ko. Grabe to, bossing, sabi ko. Kasi naggayabang talaga mga tropa ko. Ito ba, sabi ko yan. Ayan sabi ko sa kanya. After tong mangyari, lahat ng ito, nag-message siya, palitan kayo ng message, and then, yes, tama, Signal Fire TV, may Makagago na rin that time. Ang punto ko, wala pang Norman Mangusin at sikat na Francis Leo Marcos noon. Meron ng Food Genius. Dahil nga po nung sinearch ko, si Kulaong, Francis Leo Marcos yung sinesearch ko noon, ang lumalabas yung post ni Food Genius. Mga post ni Food Genius, ang mga post pa niyan dati, yung Pamilya Mangusin. Yung si Kulaong kinakantahan ng happy birthday, bagong gising. Yung may kulambu pa. Parang 1919 ba yun? 2019 ba yun? O 2018? 2017? So hindi pa po sikat noon si Kulaong. Kaya po, yun nga yung punto ko, si Food Genius ang kauna-unahan. Ano nang nangyayari ngayon na patapos na ang lahat ng ito? Saan ang naging closure nyo dito? Yung bossing, ito na. Kasi nag-ano ko sa kanya, tawag dito. Sinabi ko sa kanya na gumawa ko ng... Yes po, yung Talino Warriors na buo nung lumabas na si Kulaong at nagpanggap na Marcos. Video na kung saan naalarma lahat nung nasa likod ni Food Genius. Sabi ko sa kanya, tinanggal na kami sa GC. Wala na kami sa GC, nakatunog. May magsusumbong. Sinakyan nga siya ni Food Genius di ba? Yes, bossing, kaya sobrang sabi ko, putik na Food Genius na to, talagang utak din, grabe utak niya. So, siyempre, sinisend ko rin yung screenshot doon, yung sa may Facebook account ni Food Genius. Sinasabi ko na, kay Peleb, sinisend ko sa kanya mismo. Sabi ko, eto, gusgusin, Ayan naubusan daw ng load si Kulaong sa live niya ngayon. Sana sumali siya kanina sa parapol ko ng 500 peso load. Di sana may load siya. Sabi ko sa'yo natataranta na sila, natatakot na sila. Naniniwala siya?
Oo, sabi ko, all they want to do is to silent me. Sabi ko, gusto nila akong patahimikin, gusto nila akong kontakin, ganito, ganyan. Sabi ko, nasa akin lahat ng evidences. Tapos, nag-English pa yan sa akin, bossing. Sabi niya, sige, kakampi mo ko. The enemy of your enemy is my friend. Diyos ko. Sabi ko, punyeta. Mali, di ba? The enemy of my enemy is my friend. Bobo talaga si Kulaong. Napaka-bobo. Ang galing mo talaga. Ang sarap mo awin. Nag-record yan? Nakarecord yan, bossing. Nakarecord sa chat namin yan. Tapos sinasabi niya na, pag authentic yan, you will have the money in your account. Yun! Sabi niya sa akin, sabi ko, grabe talaga kayabangan nito ni Kulaong Grabe kayabangan. Tapos sinasabi niya, pengi ang proof, ganito, ganyan. Tapos nangihingi na ako ng email sa kanya. Sabi ko, I have all the evidences na compile yan. Screenshots, tapos real name of ng mga nagpapatakbo ng page account na yan. So, syempre siya paniwala siya Ito ganyan. Ang nangyari, ini-screenshot ko lahat nung kay Food Genius para palabasin na eto. Tapos, nag-send ako sa kanya ng conversation na kung saan yung old GC ko na mayroong mga nag-let the group kasi may mga ganun tayong GC So, may nag-let the group ng mga tropa. In-screenshot ko yun. Sabi ko, kita mo na, sabi sa'yo ako to parang ganito ganyan. Nag-let na sila, natatakot na sila sa'yo. So, kumbaga, ayun yung pinakita niya rin yata yun, di ba? Pinakita niya yun, umaga yun. Sabi niya, eto, Food Genius, matakot ka na. Naglilit na yung mga tropa mo. Pero yun na yung bossing kada umaga manonood ako, kasama ako, involved ako. Sabi ko, ang saya. Kasi hindi ako makapaniwala na ganun. Okay. Tapos sinasabi ko na, please don't stop making about videos about the entities of Food Genius. Sabi ko, huwag kang titigil kasi malapit na yan, bossing, malapit na yan. Okay. Malapit na yan siguro. Tapos hanggang sa ito na, pag nagsisend ako ng email sa kanya, may sinend kasi siya sa akin email Minamali ko yung one letter. Kasi kapag sa Gmail, pag kami nag-email sa letter, biglang may lalabas yan, address not found. So, ibig sabihin, hindi available yung Gmail or hindi siya existed. Hindi siya existing. Ayun yung sisend ko sa kanya, address not found, sasabihin ko, invalid email mo, sir. Hindi ko masisend ngayon. Hanggang sa mamaya't-mayain ko na siya. Tapos magsisend pa siya na ibang email. Gano'n ginagawa ko, bossing. Sabi ko sa'yo, sobrang ututo niyang Kulaong. Grabe! Paniwala ka. Usapang araw-araw viewers, Diyos ko, ako magpapayaman dyan, mas madalas ko pa siya makita sa tatay ko. Sabi ko sa'yo, bossing. Pakita mo nagla-live, gano'n ng mukha, parte doon, di palasing yan, Di ba? Parang sarap banana ng banana. Kumbaga, nasa max level nilang katangahan tong kaaway natin, bossing, di ba? Kumbaga sa level. Nasa max level talaga ng katangahan si Kulaong. Diyos ko, expose si Kulaong dito. Kung kuwari ako si Kulaong, siguro mga 1 araw, 2 araw, 3 araw ako hindi magpapakita sa SOCMED. Kasi expose ako Hindi ko alam kung ano ipapaliwanag ko. Hindi ko alam kung anong ipapalusot ko. Kasi, syempre, putya napahiya ako Pero si Kulaong talaga, makapalang mukha. Talagang yung karakas nito. Ang kapal ng mukha. Sobrang kapal. Talagang maano tong si Kulaong. Yung, alam mo yung, na-immune na kahit na napapahiya na ng ilang beses, wala akong pake, patuloy pa rin ako. Diba? Biruin mo, pahiya ka na sa pag-portray mo as Marcos. Pahiya ka na sa pag-portray mo as bilyonaryo na maraming pera. Diba? Expose ka Mahirap ka lang talaga. Nagpapanggap ka lang na maraming pera. Kunwari lang na ikay maraming pera pero putang na nangungupahan ka lang ng tirahan. Meron ba milyonaryong ganyan na nangungupahan? Di ba? Kaya alam niyo po, etong si Kulaong, talagang ang pinaniniwalaan na nito yung kanyang mga kasinungalingan. Wala po itong ibang pinaniniwalaan kung hindi po yung mga kasinungalingan na pinagsasasabi niya at yun na yung kanyang pinaniniwalaan na katotohanan. Hindi ko talaga, alam niyo kung ako yan, Diyos ko, magpapahinga siguro muna ako, laylo muna ako.
Pahiyang-pahiya ako. Parang level 85 na yan, no? Parang Okay, ganun okay, yung okay. Ang daming imaginary pa rin. Imagine mo, Oo, baka oo. naka-live, magsasalita, tapos wala naman palang kausap. Diyos ko, sino pa maniniwala dyan, bossing? Tsaka, isa sa dahilan siguro kung bakit Seafood Genius talaga is talagang consistent na nag-upload about kay Gusgusing. Kasi, matik talaga yan Seafood Genius. Tingin ko lang, akin lang. OFW yan. So, parang may concern lang talaga siya or talagang ayaw na ayaw niya ng makapangbudol ba to sa FLM ng mga OFW. OFWs. Alam niya, biruin mo, tawag dito, naghahanap buhay yung mga OFW. Tapos, imagine mo, sobrang hirap ang lahi sa pamilya. Tapos yun, hihingi lang ng donasyon, tapos ipang-uwi ng monetary na kesyo, gagastusin lahat. Imagine mo na lang yung 15 million makakolekta kung sakali, tapos 1 million lang gagamitin. Sa kanya, 14 million. Biruin mo, busy kumayad yung mga yan, tapos habang ikaw, sige lang pambubudol sa kanila. Tsaka imagine mo, bossing, hindi niya pera yung ginagamit niya nung pandemic, hindi niya pera yun. Sobra. Kahit hindi ko kilala yan, kitang-kita, hindi niya pera yan. Walang trilyonaryong araw-araw naka-live. Ano ang story mo after? Paano kayo nag-closing? Totoo naman yun, di ba? Wala namang talagang milyonaryo o bilyonaryo na naka-live. Ang mga mayayaman o ang mga negosyante, legit na negosyante at legit na mayayaman, wala pong time yan sa SOCMED. Ang ginagawa lang niyang mga yan, pinopromote yung kanilang mga negosyo. Eto bang si Kulaong, narinig nyo bang nag-promote ng negosyo niya? Ako narinig ko, isang beses. Alam nyo kung ano negosyo na pinromote niyan? Alam nyo kung ano negosyo niya? Yung Tokyo Kentaku. Sinabi niya, kanya daw yung Tokyo Kentaku. Imagine niyo po yun, yung Tokyo Kentaku, yan po ay napakalaki po na, napakalaking negosyo niyan sa Japan. Napakalaking kumpanya po niyan. At sabi nga niya, kanya daw yun. Meron pa siyang sinabing mga kasosyo, meron siyang sinabing mga tauhan, meron siyang sinabi na mga tao na kanyang parang inaano doon, utusan niya. Doon po sa sa Tokyo Kentaku. Eto papakita ko sa inyo okay dito. Papakita ko po sa inyo yung katarantaduhan nitong si Kulaong na hindi po talaga siya ang may-ari nung kanyang sinasabi na Tokyo Kentaku Limited. Binili daw niya. Siguro naman napanood nyo yan no? Tokyo Kentaku. Ayan, ito. Eto. Kapag po sinearch mo yan sa Google, makikita mo naman yan lalabas naman kung sino ang talagang may-ari ng Tokyo Kentaku. So eto dito, ang nakalagay, Tokyo Kentaku is not a single entity. So it doesn't have one owner. The name could refer to Daito Trust Construction Company, a Japanese company also known as Daito Kentaku, which is publicly traded. Alternatively, it could refer to the restaurant brand Tokyo Tempura, owned by entrepreneur George Wineke, at it may also be a misunderstanding of the Ken Corporation, which is involved in real estate and hotels. Ayan. So, wala pong dyan. Wala pong dyan. Wala pong Kulaong na nakalagay na. Sinasabi niya, nabili daw niya yung Tokyo Kentaku. Kasi po, yan po yung kanyang sinasabi noon. Madalas po niyang banggitin yan na yung pong Tokyo Kentaku ay kanya daw po. Nabili na daw po niya.
So, ito, may hinala ako. May hinala ako. Na baka po itong yung sinasabi niya na nabili niya, baka nakabili siya ng shares. Baka lang hindi tayo sure. Baka nakabili po siya ng shares dito sa Tokyo Kentaku. Kasi nga po, kung bibilin mo yung kumpanya na Tokyo Kentaku, hindi lang isa ang may-ari nun. At isa pa, yan po ay napakalaking kumpanya sa Japan. Sabi niya, nabili daw niya yung building. Building daw po ng Tokyo Kentaku. So, eto, pakita ko sa inyo yung video nung sinasabi niya na kanya yun, na kanya yun. So ito upload ko lang mainit na mainit. Sumagot si Norman Mangusin, sabi niya, totoo daw yung Ito, galing ito kay Takeru Miyamoto. Okay yan. na hindi ako info. Bilis, patingin, ang bagal. Ito. Ano yan? Patingin. Patingin. Ayan mo yung Tokyo Kentaku. Patingin. Para malinaw ko na Tokyo Kentaku yan. Wala, hindi malinaw. Patingin. Ito. Ayan. Ano yan? Agreement. Ano yan? Hindi ko mabasa. Anong agreement? Ano yan? Investment agreement. So, Francis Leo Marcos, Tokyo Kentaku. Agreement follows. Hindi ko mabasa, Brad. Ayan. So, ayan o. Ano saan? Yung Tokyo Kentaku. Investment agreement yan! Hindi ka may-ari. Ayan. So, yan po yung isang pinagmamalaki ni Kulaong. At dito, sa kanyang mga nakaraang live, pinagmamalaki po niya na siya po ang may-ari ng Tokyo Kentaku, na napakalaking kumpanya sa Japan. Alam niyo po, kung ako, meron akong napakalaking kumpanya sa Japan, meron akong building na mataas sa Japan, hindi ako mangungupahan ng tigwa 140,000 na bahay. At ako, bibili ko ng mansyon at bibili ko ng kondo sa BGC. Hindi ako titira sa mga lumang bahay na inaagiw na at parang bulok na, mga pinaglipasan na ng panahon. Hindi ako titira dyan. At hindi ako magdadrive ng mga second hand na sasakyan. LC na kagad ang bibiling ko, bulletproof. O kaya sports car, kahit man lang Lamborghini. Kahit man lang Murcielago. O Ferrari. Kasi ako may-ari ng Tokyo Kentaku eh. Nakakahiya naman, mangungupahan ako ng tig 140,000. Wala akong sariling bahay, nangungupahan lang ako. Nakakahiya yun. Hindi po ganyan ang mayaman. Wala na, bossing. wala na. Ako. Sinasabi Yan na niya yan. sa akin. Asan na? Sinasabi niya ako, asan na? Wala, hindi ko na siya nire-replyan. Siguro medyo, ewan ko kung nakakatunog-tunog to kasi medyo maliit yung IQ eh. Hindi Pero ko, ginagamit niya pa rin ba yan sa mga videos niya ngayon? Oo, bossing. Nag-live lang kanina, di ba? Nilalatag niya yung mga name daw. Et al kuno. Pero kung ilalakihan natin dito, yung mga suspect yung mga suspect. Ayan, nakalagay sa mga suspect. At large. Ano na kaya mangyayari sa grupo na to? May nakalagay yung makikita. At large. Yun ang mga resibo. Yung resibo, matibay. Tokmala, no? Kita nyo? Sa mga ganyang simpleng bagay lang, masayang-masaya siya. Pero sigurado ko, lulungkot ka, Kulaong. Kapag mga kaso mo, natanggap mo na, tapos patong-patong, tapos dagdag pa yung anti-bullying sa mga bata. Meron kang matatanggap na kaso. Pero madadali yung et al. At large. Partner. Iyan. Et al.
Tapos, nakalagay na, at large. Oh my goodness. Oh my goodness. Pero hindi nyo napansin, 'di ba? Magpasa hanggang ngayon. Yung mga pinagsabihan niya, nakakasuhan niya noong 2020, si Vic Lorenzo, sabi niya kakasuhan niya, hanggang ngayon walang kaso si Vic Lorenzo. Si Yulen Marco, sabi niya kakasuhan niya. Papaliguan niya ng kaso, hanggang ngayon walang kaso. Si Mac Pablo, sinabihan niya kakasuhan niya. Hanggang ngayon walang kaso. At yung sinasabi niya na 179 na kaso na isasampa niya kay Makagago, pagkakamali pala yun, error. Isa lang po talaga ang kaso ni Makagago. Ano yung mga pangalan na inilagay niya? Sino? Wala siyang binabanggit. Sinasabi niya, nakuha ko na yung tao. 6 sila. Wala pa nga ako binibigay na pangalan, bossing. Isa siya kukuha. Grabe naman kasi yung walingan mo, boss. Sino nga? Makikita yan sa onbo namin. Wala akong nilapag na pangalan. Diyos Okay. ko. Tapos sasabihin niya, meron na yan. Pagka in-upload ko to, siguro. Nananakot lang yun. Nananakot. Alam niyo po si Kulaong, yan lang po ang panlaban niya kapag nasusukal siya. Pag nasusukol siya. Ad hominem. Pananakot. Pagbabanta. Yan po ang style Kulaong. Since 2020, ganyan-ganyan po si Kulaong. Mamaya lang, makaka-receive ka na ng napakaraming mga mura niyan. So, anong gagawin mo ngayon? Bossing, pag minura Nako, totoo naman. Totoo naman. Pagkatapos, mga ilang sandali lang, na eto nga si Makagago ay nag-upload ng vlog patungkol dito sa napakatinding prank ni Paul na nagpanggap siyang si Food Genius. Ito po ang kanyang sagot kagad ni Kulaong. Eto. Boss, tinira ka ni Makagago. Nag-interview siya. Pinagtitripan ka lang pala nila. Akala ko matalino ka. Ganon? Pinagtitripan lang ako? Sabihin niya sa korte. Sa korte niya sabihin niya. Oo. Pagbabayaran niya lahat yan. Parinira niya. Kamusta usapan niyo ni Kenneth? Anong Kenneth? Walang Kenneth. Paulo pangalan mo, nagpanggap na Kenneth. Oo, bago ko palang sagutin, alam na namin ang pangalan niya, Paulo. Kasali sa aso yun. Panoorin na babas na video di Makagatas at Makabaho. Si Paulo nga. Si Paulo nga din ni-reveal niya na pangalan sa bagong labas ni M. Wala akong paki sa kanila. Nauura ko nang ni-reveal bago pa nila ni-reveal. Ano ka ba? Yung mga telephone number na ginagamit nila sa akin, Nako, nag-brown out. Kapag po nawala ang aking live, magre-relive na lang po ako. Nag-brown out po. pasa namin sa cybercrime. Hinahanap yung kung kanino naglilink. Merong mga number na troll, may mga number din tunay. Yung tunay, pag nakuha namin ang tunay na pangalan ng may-ari nun, yun nakakasuhan. Kasi may sabay na yun. Natapos na yung live niya dyan, yung video na pinakita ni Food Genius. Na yun nga binabantaan niya etong si Paul, si alias Paul, na nagpanggap na Kenneth, na nagpanggap na kasama siya sa team ni Food Genius. Ngayon, alam niyo po, alam naman nating lahat na hindi kilala ni Kulaong kung sino yung kanyang kausap. May nagtatanong dyan, nakita ko kanina, nabasa ko, kung ano daw po yung pwedeng ikaso ni Kulaong
doon po kay Paul. Siguro baka wiretap kasi nirecord yung usapan ng walang pahintulot ni Kulaong. Kaya lang sino yung iwa-wiretap niya? Sino yung tao nakakasuhan niya? Kasi kailangan pinpointed mo kung sino yan. Tapos ito ba tingin ba niya etong si Kenneth o etong si Paul bobo nagagamit ng sarili niyang number? Diba? Ano ba akala ni Kulaong? Bobo tong si Kenneth o Paul na sarili niyang number gagamitin niya pantawag kay Kulaong, ire-record tapos ilalabas pa sa SOCMED ni Food Genius. Diba? Dito sa totoo lang, talagang expose ang katangahan ni Norman Mangusin at yung kabobohan niya pagdating po sa ganitong mga labanan. Kitang-kita po na talagang siya'y wala pong bearing, wala talagang kahit ano na, yung wala talagang dating. Mahina talaga utak, mahina IQ. Uto-uto. Yung po ang pinakamadaling word, uto-uto.